Sa baba ng opisina namin may isang dumpling store. 3 taon na akong kumakain doon. Isang tanghali, umorder ako tulad ng dati. Yung pinalaman ng baboy at sibuyas. Pagkagat ko, napansin kong sobrang kaunti ng sibuyas. Ate Wang, pwede po bang magpadagdag ng sibuyas? Tumingala siya. Ang talim ng tingin niya. Magdagdag ng sibuyas. Akala mo ba libre ang sibuyas? Kung ayaw mo, huwag kang kumain. Nandoon ang pinto. Nakatingin sa akin ang lahat ng tao sa loob ng tindahan. Hindi ako umimik. Tahimik kong tinapos ang pagkain, nagbayad at umalis. Kinabukasan, nag-send ako ng message sa group chat ng kumpanya. Mag-lunch tayo sa bagong bukas na dumpling store sa kabilang kalsada. Sagot ko, 300 kasamahan ko. Sama-samang pumunta sa kabilang kalsada. Nakatayo ang may-ari sa pinto. Habang tinitingnan ang walang taong tindahan niya, namumutla ang mukha niya. Ang pangalan ng dumpling store na ito ay Wangki Dumplings. Apelyido ng may-ari ay Wang. Tinatawag namin siyang lahat na Ate Wang. Ako si Jiang Yuan. Dito sa office building na ito, nagtatrabaho ako sa Blue Ocean Technology. Ang posisyon ko ay Administrative Supervisor. Mula sa unang araw ko sa trabaho, dito na ako madalas nanananghalian. 3 taon, mahigit 1,000 araw at gabi, kahit hindi araw-araw. Siguro mga 7 o 800 beses din. Akong kumain sa Wangki. Ang pakiramdam ko sa Wangki ay parang sa kantin na rin ng kumpanya. Pamilyar at madaling puntahan. Hindi na nakakagulat, pero hindi rin namin maiwasan ang ugali ni Ate Wang. Sa totoo lang, hindi naman talaga maganda. Malakas ang boses at walang pasensya. Laging nakasimangot na parang ayaw maistorbo. Halimbawa, kapag tinanong mo kung kailan maluluto ang dumplings, sisigawan ka niya. Ano bang minamadali mo? Di ba niluluto na nga sa kaldero? Nagrereklamo rin minsan ang mga katrabaho ko. Pero lahat naman kami ay matatanda na. Para lang sa pagkain. Wala namang talagang pumapatol. Lalo na't ang dumplings ng Wang Ji. Masarap naman talaga. At tama lang din ang presyo. Sa katagalan, nasanay na rin ang lahat sa masungit na ugali ni Ate Wang. May ilan pang ang nagsasabi na iyon daw ang tatak ng isang maliit na kainan. Ganoon din ako. Bilang isang administrative supervisor, tinutulungan ko pa nga ang Wang Ji na makakuha ng maraming customer. Kapag may overtime sa kumpanya, ang dumplings na ino-order ko ay galing sa Wang Ji. Para hindi na maging abala sa mga department gathering. Dumplings din mula sa Wang Ji ang diretso kong pinapa-take out. Si Ate Wang sa akin ay medyo mas magalang kumpara sa ibang customer. Ang tanging pinagkaiba lang ay kapag umu-order ako. Hindi niya ako minamadali. Akala ko palagi na ang relasyon namin ay higit pa sa ordinaryong samahan ng customer at may-ari ng tindahan. Hanggang kaninang alas 12:30 ng tanghali, kasagsagan ng lunch break. Gaya ng dati, pumasok ako sa Wang Ji. Maingay at puno ng tao sa loob. Mainit at umuusok. Ate Wang, isang order ng pork at green onion. Isang order ng dinikdik na pipino. Ang sigaw ko na parang laging naroon. Si Ate Wang ay nasa likod ng counter ng kahera. Sumagot siya nang hindi man lang nag-angat ng ulo. Umupo ako sa isang sulok. 10 minuto ang lumipas. Inihain na ang mga dumpling. Kumuha ako ng isa. Isinawsaw ko ito sa suka at chili oil at isinubo. Ang balat ay nababanat pa rin. Ang palamang karne ay sapat din. Ngunit palaging may kulang. Tinikman ko itong mabuti. Ito ay mga sibuyas. Pagkatapos ihalo ang baboy sa mga sibuyas. Pagkatapos lutuin sa kumukulong tubig. Ang kakaibang amoy na lumalabas. Sibuyas. Halos wala. Binuksan ko ang isang dumpling. Ang ilang berdeng tuldok ay parang pabalat bunga lamang. Kumunot ang noo ko. Mga dumpling na pinalamanan ng baboy at sibuyas. Wala nang amoy ng sibuyas. Para bang nawalan ito ng kaluluwa. Hindi ako isang taong mapili. Ngunit kumakain na ako rito sa loob ng 3 taon. Para sa mga dumpling ni Wang, mayroon akong sariling pamantayan. Dinala ko ang aking plato sa counter ng kahera. Ate Wang, sinubukan kong gawing mahinahon ang aking boses. Upang maging banayad ang dating nito. Nakayuko siya habang nagbibilang. Tumingin siya ng may inis. Ano nang kailangan mo? Yun. Medyo kakaunti ba ang sibuyas sa mga dumpling ngayon? Pwede bang magdagdag pa ng tinadtad na sibuyas? O kaya idagdagan mo sa susunod na pagluluto? Akala ko'y ito'y isa lamang. Normal na mungkahi. Mula sa isang matagal ng parokyano para sa tindahan. Isang mabuting puna. Inisip ko pa nga, kung sinabi niyang konti lang ang nabili niyang sibuyas ngayon, o kaya ay masyadong mahal, tatawa na lang sana ako. Pero ang reaksyon ni Ate Wang ay higit pa sa aking inaasahan. Una, natigilan siya. Pagkatapos ay para siyang pusang naapakan ang buntot. Agad siyang nag-alburuto. Bigla niyang itinaas ang kanyang boses. Matinis ang kanyang boses. Dagdag sibuyas. Akala mo ba libre ang sibuyas? Ang 3 sibuyas sa 1 piso ay 20 piso na ngayon.
Ang 3 sibuyas sa 1 piso. Ngayon 5 piso na ang isang tali. Alam mo ba iyon? Itong dumplings na binebenta ko sa'yo, 15 piso lang ang isang order. Magkano lang ba ang kinikita ko sa'yo? Tapos kailangan ko pang ibigay ang sibuyas na parang kanin mo na. Kung ayaw mo, wag kang kumain. Halos isigaw niya habang nakaturo sa pinto. Biglang tumahimik ang buong dumpling shop. Lahat ng kumakain at naghihintay na customer. Dose-dose ng mga mata ang sabay-sabay na tumingin sa akin. May gulat, may awa. Mayroon ding natutuwa sa aking kapahamakan. At mayroon ding tulad ko. Mga kasamahan mula sa aming kumpanya. Biglang nag-init at namula ang mukha ko. Hindi dahil sa kahihiyan. Nakatayo lang ako roon hawak ang plato ng dumplings. Para akong isang kriminal na hayagang pinarurusahan. Gusto ko lang namang humingi ng kaunting sibuyas. Ako ang iyong suki na kumakain dito. Sa loob ng 3 taon, ako ang tumulong sa iyo na magpasok. Ng daan-daang benta, ako si Jiang Yuan. Ganito na lang ba ako kawalang halaga? Kahit man lang ang karapatang humingi ng kaunting sibuyas. Wala ako. Tiningnan ko si Ate Wang. Ang kanyang mukha na nangingitim sa galit. Nakikita sa kanyang mga mata ang hindi maitatagong paghamak at pagkasuklam. Sa sandaling iyon model, may kung anong nabasag sa loob ko. Yung 3 taon naming pinagsamahan bilang magkapitbahay. Sa sandaling iyon, parang naging isang malaking biro ang lahat. Hindi ko siya inaway. Hindi ako tumulad sa kanya. Nasumigaw ng pagkalakas-lakas. Para lang ipagtanggol ang sarili kong dignidad. Tinitigan ko lang siya ng tahimik. Ang itsura ng mukha niya. Ang mga titig niya. Bawat salitang binitiwan niya. Itinatak kong lahat sa puso't isipan ko. Pagkatapos, tumalikod ako. Dala-dala ang plato ng dumplings na isa pa lang ang nakakain ko. At bumalik sa upuan ko. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng tao sa loob ng kainan. Kinuha ko ang aking chopsticks. At isa-isang inubos ang mga natitira. Lahat ng dumplings ay kinain ko. Dahan-dahan ang pagkain ko. Bawat subo ay para kong ginunguya. Ang 3 taon na lumipas. At itong bigla ang kahihiyan. Pagkatapos kumain, kumuha ako ng tissue at pinunasan ang aking bibig. Tapos, tumayo ako at naglakad papunta sa cashier. Siguro hindi rin inaasahan ni Ate Wang na ganito ang magiging reaksyon ko. Tumingin siya sa akin. May bahid ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Pero mas nangingibabaw ang paghamak, na para bang sinasabi. Sa huli, kinain mo rin naman lahat, di ba? Kumuha ako ng 20 piso mula sa pitaka ko. At inilapag ito sa counter. Isang order ng baboy at chives, 15 piso. Isang order ng ensaladang pipino, 5 piso. Sakto lang. Kalmado ang boses ko. Sobrang kalmado na kahit ako ay natakot sa sarili ko. Inabot ni Ate Wang ang pera. Pero isang segundo bago niya ito mahawakan. Nagsalita ako. Ate Wang. Natigilan siya sa kanyang ginagawa at tumingala sa akin. Tumingin ako sa mga mata niya. Malinaw kong sinabi ang bawat salita. Ito na yata ang huli kong pagkain dito sa inyo. Salamat po sa 3 taon ng pag-aasikaso ninyo. Pagkatapos kong magsalita, hindi ko na hinintay ang reaksyon niya. Tumalikod ako at lumabas ng pinto. Tumayo ako sa labas ng Wangki's Dumplings. Huminga ako ng malalim. Hindi na ako lumingon pa. Pagbalik sa kumpanya, sa elevator, ilang kasamahan mula sa ibang department ang nakatingin sa akin. Medyo komplikado ang tingin nila. Nasa dumpling store din sila kanina. Isang intern na babae ang pabulong na nagtanong. Kuya Jayang, okay ka lang ba? Sobra naman kasi yung may-ari. Dahil lang sa dagdag na sibuyas. Nga, hindi na rin tayo kakain doon. Pagsang-ayon ng isa ko pang kasama. Umiti lang ako. Hindi ako nagsalita. Dumating ang elevator sa ika-16 na palapag kung nasaan ang admin department. Bumalik ako sa pwesto ko. Binuksan ko ang computer. Lahat ay parang normal. Na para bang ang lahat ng nangyari kaninang tanghali ay isa lang guni-guni. Pero mayroong isang karagatan sa puso ko. Payapa sa ibabaw. Pero malakas ang alon sa ilalim. Hindi ako taong palapatol. At hindi rin ako pabigla-bigla. Sa dinami-dami ng taon ko sa trabaho, matagal ko nang natutunan kung paano kontrolin ang aking emosyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagagalit kapag hindi ko ito pinapakita. Yung masamang mukha ni Ate Wang, at yung sinabi niyang kung sa tingin mo kulang Eddie huwag mong kainin, ay parang isang tinik na bumaon ng malalim sa puso ko. Ang panlalait niya, isang suki na nagbigay ng 3 taon ng tiwala at suporta. Pero tinapon lang na parang basura. Isang matagal ng customer na basta na lang itinapon. Ang kanyang nyurakan ay ang pinakapangunahing respeto sa pagitan ng mga tao. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa loob ng dumpling shop, ang tingin ng 12 ng mga tao ay muling lumitaw sa aking isipan. Hindi ko maaaring hayaan na lang itong matapos ng ganito. Kung palalampasin ko ito ngayon, bukas mas marami pang mga Jiang Yuan. Dahil sa kung ano-anong katawa-tawang dahilan. Ang ipapahiya ni Ate Wang sa harap ng maraming tao. At ang mga manunood ay manunood lang palagi. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Gagamitin ko ang aking paraan para ipaintindi sa kanya ang isang aral. Sa mundong ito, ang pinakahuling taong dapat mong galitin
ay ang mga taong tahimik na sumusuporta sa iyo. Ang pinakahuling dapat mong maliitin ay ang bawat maliit na kabutihan. Iminulat ko ang aking mga mata. Binuksan ko ang internal communication software ng kumpanya. Pakiusap, paki-at sa lahat ng miyembro. Paki-check po at sa lahat ng miyembro sa kasalukuyan. Paki-check po, paki-check po. Ang kabuang bilang ng mga empleyado sa kumpanya. Eksakto sa huling numero. Wala pang 1 minuto matapos ipadala ang mensahe. Ang EC specialist ay ipinadala na ang file na may bilang. Binuksan ko ang listahan ng mga empleyado. Kabuuan, 316 na tao. Kung hindi isasama ang mga nasa biyahe at nakalib, ang bilang ng mga taong regular na nanananghalian sa kumpanya ay nasa 300 katao. Tinitigan ko ang numero at bahagya akong napangiti. Pagkatapos, binuksan ko ang isa pang file. Listahan ng mga food supply ng kumpanya. Doon, siksikan. Ang mga pangalan ng 12-dosenang restaurant. Paraan ng pakikipag-ugnayan at presyo ng partnership. Tiningnan ko sa paligid, pero hindi ko makita ang gusto ko. Puro fast food ang mga ito, o mga mamahaling kainan. Hindi ito angkop para sa pang-araw-araw na pananghalian. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mula sa bintana ng ika-16 na palapag, ang lahat ng nasa kabilang kalsada ay kitang-kita sa tapat mismo ng Wonky Dumplings. May isang bagong tindahan na na-renovate. Nakasabit na ang pulang singboard. Nakasulat dito ang 4 na malalaking salita na Leaky Dumplings. Maliwanag ang estilo ng pagkakaayos. Mukhang malinis at maayos. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang property management. Bilang administrative supervisor, ako ang pinakamadalas na nakikipag-ugnayan sa kanila. Manager Zhang, magandang hapon. Ako si Jiang Yuan mula sa admin department. Manager Jiang. Hello. Anong maipaglilingkod ko? May itatanong lang sana ako. Yung nasa baba ng kumpanya natin, sa tapat ng Wonky Dumplings. Yung bagong bukas na Leaky Dumplings. May contact number ka ba ng may-ari? Si Little Lee ba ang tinutukoy mo? Meron. Ay, sisend ko sa'yo ngayon din. Bakit, Manager Jiang? Mag-i-expand na naman ba ang kumpanya ninyo? Ng mga bagong supplier ng pananghalian. Mabait yang si Little Lee. At masarap magluto. Tinitingnan ko pa lang naman. Sabi ko nang nakangiti. Pagkababa ko ng tawag, wala pang 30 segundo. May dumating na text message. Isa itong cellphone number. At may note sa dulo na Leaky Dumplings, Boss Lee. Tinitingnan ko ang numerong ito. Hindi ko agad tinawagan. Sa isip ko, mabilis kong binuo ang aking plano. Hindi ito isang simpleng paghihiganti. Gusto kong ipaintindi kay Ate Wang. Ang mawawala sa kanya ay hindi lang isang dating customer, kundi ang negosyo sa buong office building na ito. Gusto kong pagbayaran niya ang kanyang kayabangan at kabastusan. At magbayad ng malaking halaga. Tinatawag ko ang digmaang ito bilang isang tahimik na digmaan. Walang usok ng pulbura, walang pag-aaway, tanging ang daloy ng mga customer at malamig na datos. Tumayo ako, pumunta sa pantry. Nagtimpla ako ng isang tasa ng kape para sa sarili ko. Dumaloy ang mapait na likido sa aking lalamunan. Nalalong nagpalinaw sa aking isipan. Bumalik ako sa aking upuan. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ang numerong iyon at nag-type ng text message. Leaky Dumplings. Hello, Boss Lee. Ako ang administrative supervisor ng Blue Ocean Technology. Ang apelyido ko ay Jiang at mayroon akong malaking negosyo tungkol sa lunch supply para sa 300 tao na gustong pag-usapan sa inyo. Pwede ka ba click ang send? Hindi nagtagal. Tumunog ang aking cellphone. Reply ito ni Boss Lee. Isang salita lang, sige. Pagkatapos noon, agad siyang tumawag. Medyo bata ang boses niya. May bahid ng hindi maitatagong excitement at kaba. Si Supervisor Jiang po ba ito? Ako nga, Boss Lee. Hello. Nakita ko po ang text ninyo kanina. Yung malaking negosyo po na sinabi ninyo. Opo, mahirap po kasing pag-usapan sa telepono. Nasa tindahan ka ba ngayon? Pupuntahan kita dyan. Opo, nandito po ako. Nandito lang po sa tindahan, naging abala. Welcome po kayo rito anumang oras. CJ, 10 minuto, darating na ako. Pagkababa ko ng tawag, nagbilin muna ako sa mga kasamahan ko sa department. Dala ang laptop, bumaba ako. Hindi ako dumiretso sa Liji sa kabilang kalsada. Sa halip ay pumunta muna ako sa tapat ng pinto ng Wangji Dumplings. At tumayo doon sandali. 2:00 na ng hapon. Lagpas na sa kasagsagan ng tanghalian. Kakaunti na lang ang mga nakaupong tao sa loob ng tindahan. Si Ate Wang ay nakasandal sa upuan sa may cashier. Habang nagtitinga at nag-cellphone. Wala kang makikita sa mukha niya na anumang bakas ng gulo na nangyari kaninang tanghali. Siguro para sa kanya, wala lang iyon. Sa dami ba naman ng customer araw-araw? Ano naman kung mabawasan siya ng isang tulad ko? Umismid ako. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kalsada. Hindi malaki ang tindahan ng Leaky Dumplings sa tapat.
Pero maliwanag at malinis ang loob. Bago ang mga mesa at upuan na kulay natural na kahoy. Isang lalaking nasa 27 o 28 taong gulang, na nakasuot ng malinis na puting chef's uniform, ang siyang nag-uutos sa mga trabahador na mag-install ng exhaust system. Nang makita niya akong pumasok, agad siyang lumapit para salubungin ako. Kayo po si Supervisor Jiang, hindi po ba? Medyo nahihiya niyang kinuskos ang kanyang mga kamay. Tumango ako. Boss Lee. Ako si Li Hao. Manager Jiang, maupo po kayo. Dinala niya ako sa isang mesa na malapit sa bintana, at personal akong ipinagsali ng isang basong tubig. Manager Jiang, uminom po kayo ng tubig. Hindi pa kami opisyal na bukas. Medyo magulo pa, pagpasensyahan niyo na po. Pinagmasdan ko siya. Isang napakasiglang binata. Malinaw ang kanyang mga mata. Mapagkumbaba ang kanyang ugali. Mayroon siyang para sa kanyang edad, na pambihirang kapanatagan. Maganda ang unang impresyon. Boss Lee, kailan mo planong buksan ang tindahan mo? Sa makalawa, halos lahat ng bagay ay handa na. Ilang klase ng palaman ng dumpling ang inihanda mo? Baboy at spring onion, baboy at repolyo, mixed seafood at karne, sa kayong vegetarian version. Inihanda ko muna itong 4 na pinaka-classic. Paano naman ang presyo? Halos kapareho ng nasa kabilang kalsada. Mas mura pa nga ng ₱1. Naisip ko kasi dahil bago pa lang bukas. Gagamitin ko muna ang mababang presyo para makaakit ng mga customer. Boss Lee, sa pagnenegosyo, ang pakikipagkumpetensya sa mababang presyo ang pinakawalang kwentang paraan. Kung gayon, anong dapat gawin? Yung nasa kabilang kalsada kasi ay bukas na. Nang ilang taon na. Kung hindi ako magbibigay ng mas mura, sino ang pupunta sa akin? Mukha siyang medyo nalilito. Umiti ako. Binuksan ko ang aking laptop at ibinaling ito sa kanya. Kung sasabihin ko sa iyo na simula sa makalawa, sa loob ng 1 buwan, kaya kong gawin na ang benta mo tuwing tanghali, ay aabot sa hindi bababa sa 4,000. Agad na nanlaki ang mga mata ni Li Hao. Kahit mapuno itong maliit kong restaurant sa isang tanghalian, mga 2 o 3 beses lang makakapagpalit ng customer. Pinakamalaki na ang kita na 2 o 3,000. Manager Jiang, hindi ka naman siguro nagbibiro, di ba? Mukha ba akong nagbibiro? Ipinakita ko sa kanya ang nasa screen ng computer. Ang listahan ng mga empleyado. Nasa tapat lang ang kumpanya namin. Sa kasalukuyan, mayroon kaming 316 na empleyado. Tuwing tanghali, hindi bababa sa 300 tao ang kailangang humanap ng pananghalian. Dati, karamihan sa kanila ay sa kabilang wangki kumakain. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na gawing customer mo ang 300 taong iyon. Tiningnan ko si Li Hao. Bumilis na ang kanyang paghinga. Hindi siya tanga. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ito. Nangangahulugan ito, na nilaktawan niya. Ang pinakamahirap na yugto ng pagsisimula. Agad siyang nagkaroon ng pinaka-stable at pinakamalaking bilang ng mga suki. Para sa kanya, na may isang maliit na restaurant na kasisimula pa lang. Para na ring hulog ng langit. Bakit ako? Nahirapan pa siya, bago mahanap muli ang kanyang boses. At itinanong ang pinakamahalagang tanong. Dahil yung si Ate Wang sa tapat. Kaninang tanghali dahil lang sa kaunting sibuyas. Sa harap ng napakaraming tao, ay minura-mura niya ako. Kalmado lang ang tono ko. Para bang nagsasalaysay ng isang maliit na bagay na walang kinalaman sa akin. Pero nabigla si Li Hao sa narinig niya. Ang tingin niya sa akin ay nagkaroon ng bahid ng paggalang at takot. Naintindihan niya, hindi ito isang simpleng pabor. Isa itong patunay ng iyong katapatan. Manager Jiang, sabihin niyo na po. Ano nang kailangan kong gawin? Naging seryosong-seryoso ang kanyang saloobin. Ito mismo ang epektong gusto ko. Isang matalino at marunong tumanaw ng utang na loob na kasosyo. Una, ang kalidad. Gusto kong siguruhin mo na lahat ng dumplings mo ay dapat gumagamit ng pinakasariwang sangkap. Ang pinakamahusay na karne ng baboy. Ang pinakamalinis na mga gulay. Ang sibuyas ay sibuyas. Ang luya ay luya. Hindi ka pwedeng mandaya sa mga sangkap. Ito ang pinakapangunahin. At siya ring pinakamahalaga. Ang panlasa ng mga tao ko ay talagang maselan. Makakaasa ka. Ito ang linya ko. Sa negosyo ng pagkain, ang sangkap ang buhay. Ang aking dangal ang siyang garantiya. Pangalawa, ang presyo. Hindi ko hinihiling na magbaba ka ng presyo. Sa halip, kailangan mong panatilihin ang presyong kapareho ng nasa tapat. Pwede pa ngang mas mahal ng kaunti. Pero, kailangan mong bigyan ang lahat ng empleyado ng kumpanya ko ng isang eksklusibong set meal. Halimbawa, isang order ng dumplings kasama ang isang side dish. Ang kabuang presyo ay hindi dapat lumagpas ng ₱20. Dapat may iba't ibang pagpipilian. At kailangang may bago bawat linggo. Gusto kong maramdaman ng mga katrabaho ko na kumakain sila rito hindi dahil mura, kundi dahil sulit at nagmumukha silang espesyal. Pangatlo, ang serbisyo. Wala akong pakialam kung gaano pa kayo kaabala.
Ikaw at ang iyong mga tauhan ay dapat laging nakangiti. Anumang makatwirang hiling ng customer, dapat matugunan kaagad. Halimbawa, mga simpleng bagay tulad ng pagdagdag ng sibuyas o suka. Huwag na huwag kang magtitipid sa sibuyas. At ang panghuli, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang bilis. 300 tao sa tanghalian. Mayroon lang 1.5 oras na pahinga. Imposibleng papuntahin ko silang lahat sa restaurant mo. Para pumila kaya, kailangan nating bumuo ng isang mahusay na sistema para sa pre-order at take-out. Simula sa makalawa, tuwing alas 10 ng umaga, magpo-post ako sa group chat ng kumpanya ng listahan ng order para sa tanghalian. Pagkatapos mabilang ang dami at uri ng order, ipapadala ko sa iyo bago mag alas 11. Pagpatak ng alas 12, dapat lahat ng nakapak na tanghalian ay mai-deliver na sa baba ng opisina namin. Yung mga empleyadong kakain dyan sa restaurant, dapat makakain din kaagad sa loob ng isang buong buwan. Ang tanghalian ng lahat ng tao sa aming kumpanya. Sagot ko ng lahat. Sa akin ka lang makikipagtransaksyon. Isinara ko ang laptop at tiningnan ko si Lihaw na tulala na. Ano sa tingin mo, Boss Lee? Tatanggapin mo ba ang alok na ito o hindi? Huminga ng malalim si Lihaw. Tumayo siya at yumuko ng malalim sa harap ko. Supervisor Jayang, simula ngayon, kayo na po ang hulog ng langit sa akin. Itong mga sinabi ninyo, isinulat ko na sa aking maliit na kwaderno. Sisiguraduhin kong matutupad ang bawat isa. Tinatanggap ko ang alok na ito. Sa kanyang mga mata, may kislap na hindi ko pa nakikita dati. Iyon ay ambisyon at pag-asa. Napangiti ako. Mabuti. Nakahanda na ang aking kakampi. Ate Wang, tapos na ang maliligayang araw mo. Kinabukasan Miyerkules, sa malaking group chat ng kumpanya, na laging tahimik, maliban sa admin department, na paminsan-minsan ay nagpo-post ng mga abiso. Kadalasan lahat ay nakalurk lang. Alas 10 ng umaga, sa group chat na ito na may mahigit 300 miyembro, ipinadala ko ang unang hindi opisyal na mensahe. Sa lahat ng miyembro, mga kapatid, libre ko ang tanghalian sa bagong bukas na Licky Dumpling sa tapat ng kalsada para ipagdiwang ang pagbubukas nila. Ngayong araw sa mga empleyado ng Blue Ocean Tech, nag-aalok sila ng isang eksklusibong meal package. Pagkatapos noon, ipinadala ko ang magandang menu na ginawa ko magdamag. Ipinost ko ang larawan, eksklusibong lunch set ng Blue Ocean Tech. Ang bawat set meal ay nagkakahalaga ng wala pang 20 yuan. At sa huli may paalala, lahat ng kasamahan na kakain doon ay maaaring makakuha ng libreng refill ng dumpling soup at pwedeng magdagdag ng kahit gaano karaming sibuyas at cilantro. Sa huli nagdagdag ako ng isang pangungusap. Ang mga kasamahan na gustong kumain, mag-reply lang sa mensaheng ito para magpalista. Ang deadline ay hanggang alas 11. Sagot ko na ang kainan natin ngayong araw. Sa hinaharap ko konsidera ng kumpanya ang Licky bilang isa sa ating mga pangmatagalang supply ng tanghalian. Ang tahimik na group chat ay biglang nag-ingay. Wow, ang galante ni Kuya Jayang. Ang galing ni Kuya Jayang. Makakakain na tayo ng dumplings. Bagong bukas na restaurant. Mukhang masarap ah. Mas malinis kaysa sa Wangki sa tapat. Sa wakas hindi na natin kailangan makita ang may-ari ng Wangki. Yung masungit niyang mukha. Ako ang unang sasali. Sete, Setsi, isama niyo ako. Sete, dagdagan ng sili. Sunod-sunod na lumalabas ang mga mensahe. Tumaas ito sa bilis na kitang-kita ng mata. Tinitingnan ko ang screen. Walang emosyon ang mukha ko. Pero alam ko, kumagat na ang isda sa pain. Ang sigasig ng mga kasamahan ko sa pag-order. Dahil sa libreng tanghalian. Pero masigit pa roon, ang matagal ng kinikimkim na inis sa amo ng Wang's Dumplings. Ngayon ay nakahanap ng paraan para mailabas. Ako lang ang tamang nagbigay ng pagkakataong iyon. Eksaktong alas 11, nag-cut off na ako sa group chat. Tiningnan ko. Sa listahan, 289 na tao. Halos lahat ng kasamahan sa kumpanya ay sumali. Inayos ko ang listahan sa isang table. At diretsong sinend sa WeChat ni Lihaw. Boss Lee, heto na ang order. Maghanda ka ng magsilbi. Sa kabilang banda, sa tapat ng kalsada, sa Wang's Dumplings. Si Ate Wang, gaya ng dati. Mahigit alas 11 pa lang, handa na siyang magbukas. Ilang malalaking plato ng mga binalot na dumplings. Maayos na nakahanay sa mesa. 2 malalaking kaldero ng kumukulong tubig. Ay bumubula na. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay. At tumingin sa orasan sa dingding. Alas 11:45. Sa mga oras na ito, sa gusali ng Blue Ocean Tech, dapat may mga bumababa na para kumain. Pero may kakaiba ngayon. Walang katao-tao sa labas ng tindahan. Walang kahit anino. Ang weird naman. Ano, nag-diet ba lahat ng mga empleyadong ito ngayon? May ibinulong siya. Hindi niya masyadong pinansin. Lumipas ang 10 minuto. Alas 2. Wala pa ring tao. Sa wakas, naramdaman ni Ate Wang na mayroong kakaiba. Lumakad siya papunta sa pinto. Sumilip siya. Tumingin sa tapat ng entrance ng office building. Natigilan siya sa kanyang nakita.
Mula sa pinto ng Blue Ocean Technology, isang malaking grupo ng tao ang nagmamadaling lumabas. Mahigit 300 tao na nakasuot ng iba't ibang uri ng office attire. Parang isang malaking alon. Agad nilang napuno ang buong sidewalk. Nag-uusap sila at nagtatawanan. May malinaw silang patutunguhan. Diretsyong naglakad papunta sa bagong tindahan sa kabilang kalsada. Sa tapat ng pinto ng Liji Dumplings, si Li Hao, kasama ang 2 bagong empleyado, ay nakapagsabit na ng isang pulang banner. Maligayang pagbati sa grand opening ng Liji Dumplings. Maligayang pagdating sa mga piling empleyado ng Blue Ocean Technology. Maraming salamat sa inyong pagdalo. May hawak na malaking megaphone si Li Hao. Masayang sumisigaw. Mga kaibigan mula sa Blue Ocean Technology, dito po kayo. Ang mga dine-in, pasok po kayo. Ang mga take-out, pumila po sa labas para kunin ang pagkain. Yung mahigit 300 tao, isang bahagi ay pumasok sa tindahan ni Liji. Agad na ang hindi kalakihan pero malinis na tindahan ay napuno ng husto. Ang mas maraming tao ay pumila naman ng mahaba sa labas para kunin ang kanilang pre-ordered na tanghalian. Kahit na napakaraming tao, maayos pa rin ang lahat. Bawat isa sa kanila ay masayang-masaya. Kung hindi mo alam ang nangyayari, akalain mong may celebrity meet and greet. Nakatayo lang doon si Ate Wang sa harap ng kanyang walang taong tindahan. Nakatitig lang sa kabilang kalsada. Sa napakasiglang eksena doon, nablangko ang kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Bakit? Yung mga kumakain pa ng dumpling sa tindahan niya kahapon. Ang mga taong ito, ngayon ay nasa kabilang tindahan na lahat. Nakita niya ako sa gitna ng maraming tao. Hindi ako pumila, at hindi rin pumasok sa tindahan. Nakatayo lang ako sa gilid ng daan. Nakakrus ang mga braso at tahimik na pinapanood ang lahat. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking ulo. Ang aking tingin ay tumawid sa walang tigil na daloy ng mga sasakyan. At tumingin sa kanya. Umiti ako sa kanya ng bahagya. Iyon ay isang ngiti na walang anumang init. Biglang nanginig ang katawan ni Ate Wang. Tila may naintindihan siya. Ang kanyang mukha ay unti-unting namula at pagkatapos ay namutla. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit walang kahit isang salitang lumabas. Pinanood niya ang mga pamilyar sa kanya at ang mga mukhang pinakahinahamak niya na kumakain ng dumpling sa kabilang tindahan. Umiinom ng mga inumin. Masayang nagtatawanan. Habang ang kanyang tindahan ay napakatahimik. Kumukulo pa rin ang tubig sa kaldero. Ngunit ang tunog na ito ay tila napakatinis sa mga sandaling ito. Para bang tinatawanan ang kanyang kahangalan at kayabangan. Umihip ang hangin sa tapat ng Wang's Dumplings. Ang lumang karatula na ginamit sa loob ng 3 taon ay lumilikha ng tunog na kumakalampag sa hangin. Malapit nang bumagsak. Ang unang araw ng Li's Dumplings ay isang malaking tagumpay. 289 na set meals. Dagdag pa ang ilang mga walk-in na customer. Si Li Hao at ang kanyang 2 tauhan ay naging abala mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Hindi sila magkanda-ugaga sa trabaho. Pagkatapos ihatid ang huling batch ng mga customer, bagsak na napaupo si Li Hao sa silya. Pagod na pagod talaga, pero mas nangingibabaw ang excitement. Binuksan niya ang cash register. Habang tinitingnan ang mahabang numero, nanginginig ang mga kamay niya sa tuwa. Ang una niyang ginawa ay padalhan ako ng 888 piso at 88 sentimong red packet. Sabi niya, Kuya Jayang, walang salita ang sapat para magpasalamat. Munting regalo lang ito. Hindi ko tinanggap at sinagot ko siya. Gamitin mo yung pera para bilhan ang sarili mo at ang mga empleyado mo ng masarap na pagkain. Bukas pa lang magsisimula ang tunay na laban. Agad na sumagot si Li Hao. Gets. Sa opisina pagbalik sa trabaho ng hapon, pinag-uusapan ng lahat ang dumplings na kinain nila noong tanghalian. Ang sarap talaga ng dumplings sa Liji's. Manipis ang balat, siksik sa palaman. Mas masarap kaysa sa Wang Jay's. Nga, pati yung ensaladang pipino nila, malasa. At ang pinaka-importante, sobrang babait ng boss at ng mga staff. Yung lalagyan ng take-out ko, mas maganda pa kaysa sa lalagyan ng Wang Jay's. At hindi tumatagas yung sabaw. Si Kuya Jayang, malaking tulong talaga ang ginawa niya para sa atin. Pinapakinggan ko lang ang usapan nila. Hindi ako kumikibo. Alam kong panandalian lang ang hype. Para tuluyang mapanatili ang 300 customer na ito, kailangan ng tuloy-tuloy na mataas na kalidad ng serbisyo at isang kalaban na sapat ang katangahan. At mukhang hindi ako bibigyan ni Ate Wang. Sa kabilang kalsada, magulo at walang katao-tao sa dumpling shop ng Wang Jay's. Ang daan-daang dumplings na inihanda nila kaninang tanghali. Wala man lang nabenta ni isa. Sa maalinsangan at mainit na kusina, nagsisimula ng umasim ng bahagya, ang asawa ni Ate Wang na si Lao Zhao. Isang simpleng lalaki na nasa katanghali ang gulang, ay nakaupo sa sahig, nagbubuntong hininga habang nag-aayos. Bakit mo pa kasi ginawa yon? Dahil lang sa kaunting sibuyas. Nagalit tuloy ang isang napakalaking customer. Si Ate Wang ay nakaupo sa silya at nagmamaktol. Nang marinig ito, biglang uminit ang ulo niya. Ako ang nagalit sa kanya.
Siya ang naghahanap ng gulo. Kakain ng at hihingi ng sibuyas. Saan ka naman nakakita ng ganoong kalokohan? Sino ba siya sa akala niya? Hepe ng kumpanya, ang galing niya na. Dinala pa ang 300 tao sa kabilang restaurant. Gusto niya lang akong takutin, di ba? Huy, ako si Wang Gifen, ang tagal ko nang nagnenegosyo. Anong mga pagsubok na ba ang hindi ko napagdaanan? Matatakot pa ba ako sa isang batang paslit na tulad niya? Kahit matapang ang bibig niya. Ngunit nang makita ang matumal na sitwasyon sa tindahan, sa loob-loob niya ay kinakabahan na. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala tayong kinita ni isang kusing ngayong araw. Paano bukas, sa makalawa? Yung mga taga Blue Ocean Tech, kung hindi na sila pupunta sa atin, magbubukas pa ba tayo ng tindahan? Bakit ka magpapanik? Kung hindi sila pupunta, sila ang talo. Hindi ako naniniwala na ganoon kasarap ang bagong restaurant sa kabila. Gusto lang nila subukan kasi bago. Bukas, magbababa ako ng presyo. Kung 18 sa kanila, 15 sa akin. Mamimigay pa ako ng libreng inumin at side dish. Hindi ako naniniwala na itong mga empleyadong mahilig sa diskwento ay tatanggihan ang pera. Sa mga mata ni Ate Wang, may kislap ng diwang hindi papatalo. Sa tingin niya nahanap na niya ang susi sa problema. Basta't sapat na mababa ang presyo. Siguradong maagaw niya pabalik ang mga customer. Hindi niya lubos na namamalayan. Namali na siya sa simula pa lang. Kinabukasan sa tapat ng Wang's Dumplings, gaya ng inaasahan ay may isinabit na. Isang kapansin-pansing karatula ng bagsak presyo. Ikatlong anibersaryo grand sale. Lahat ng dumplings 12 yuan na lang at mailibreng soft drink pa. Ang presyong ito ay halos presyong puhunan na kung ibenta. Ilang mga customer na napadaan at iilan-ilang empleyado mula sa ibang kumpanya. Ang naakit na pumasok. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng buhay ang tindahan ni Wang. Habang pinagmamasdan ni Ate Wang, na halos kalahati ng mga mesa ay may tao na. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha. At napatingin siya sa Liz sa kabilang kalsada. Ngunit sa tapat ng Liz, dagsaan pa rin ang mga tao. Ang mga empleyado ng Blue Ocean Technology ay parang isang alon na sabay-sabay na dumadagsa sa tamang oras. Wala man lang ni isa sa kanila. Ang naakit sa bawas presyo niyang 3 yuan. Para magbago ng isip. Sa mga mata ni Ate Wang, muling nag-alab ang diwang hindi papatalo. Sa tingin niya nahanap na niya ang susi sa problema. Basta't sapat na mababa ang presyo. Siguradong maagaw niya pabalik ang mga customer. Ang hindi niya namamalayan ay mali na siya sa simula pa lang. Kinabukasan sa tapat ng Wang's Dumplings, gaya ng inaasahan ay may isinabit na. Isang kapansin-pansing karatula ng bagsak presyo. Ikatlong anibersaryo grand sale. Lahat ng dumplings 12 yuan na lang at mailibreng soft drink pa. Ang presyong ito ay halos presyong puhunan na kung ibenta. Ilang mga customer na napadaan at mga iilang empleyado mula sa ibang kumpanya. Ang naakit na pumunta. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng kaunting tao sa tindahan ni Ate Wang. Habang pinagmamasdan ni Ate Wang, na halos kalahati na ulit ang laman ng kanyang tindahan. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha. At tumingin sa Liji sa kabilang kalsada. Subalit sa tapat ng Liji, ay ganoon pa rin kaabala ang mga tao. Ang mga empleyado ng Blue Ocean Technology, na parang isang alon, ay saktong-sakto sa oras na dumagsa roon. Wala kahit isa sa kanila, na dahil lang nagbaba siya ng 3 piso. Ang nagbago ng isip, bakit? Hindi maintindihan ni Ate Wang. Ang hindi niya alam, ay kaninang umaga lang. Sa dulo ng listahan ng order namin para sa tanghalian, ay nagdagdag ako ng isang mahalagang paalala, na ang kusina ay mayroon ng real-time na kiki. Lahat ng empleyado ay maaaring gamitin ang kanilang company, para pumasok at bisitahin ang kusina. Bawat pagkain kinakain natin, ay garantisadong malinis, ligtas at transparent. Ito ang huling hiling na sinabi ko, kay Lihaw kagabi. Hindi na nagdalawang isip si Lihaw. Agad siyang naghanap ng mag-i-install nito magdamag. Para sa mga empleyadong nasa opisina lang buong araw, at umaasa lang sa food delivery para mabuhay. Ano ba ang pinakamahalaga? Presyo, lasa. Kundi ang kapanatagan ng loob. Hindi ako nakipag-price war kay Ate Wang. Dahil alam ko, na sa oras na malubog ka sa kumunoy ng price war, sa huli, pareho lang kayong matatalo. Ang pinili kong gawin ay talunin siya sa ibang level. Habang siya ay nasa unang level pa lang, at namumroblema sa presyo. Dinala ko na ang mga katrabaho ko. Sa ikatlong level, ang paghahangad sa kalidad at magandang karanasan. Paano naman siya mananalo? Kaninang tanghali sinadya kong hindi mag-take out. Sa halip ay sumama ako sa ilang department director. At kumain kami sa liki. Umupo kami sa pwestong malapit sa bintana. Sakto para makita namin si Ate Wang sa tapat. Yung mukha niyang punong-puno ng inggit at pagkalito. Jayang Yuan, ang galing talaga ng diskarte mo. Walang kahirap-hirap. Yung kayabangan ng kalaban, pinabagsak mo agad. Umiti lang ako, at kumuha ng isang dumpling. Boss Wang, sa tingin ko lang po,
Ang mga empleyado ng kumpanya natin ay dapat makatanggap ng mas magandang serbisyo at tratuhin ng may mas dignidad. Sa labas ng bintana, unti-unting nabawasan ang mga customer sa tindahan ni Ate Wang. Ang kanyang 12 pisong dumplings at libreng soft drinks ay mabilis na naubos. May humingi pa ng isang bote, pero bastos niya itong tinanggihan. 12 piso tapos gusto mo 2 bote. Mangarap ka. Yung ilang customer, biglang sumama ang mukha. Nagbayad sila at umalis na lang na umiiling. Pinanood ko ang eksenang iyon, at umiling na lang din ako. Madaling baguhin ang lahat, pero ang ugali hindi. Ate Wang, hindi mo talaga naiintindihan kung bakit ka natalo. Bigo ang estratehiya niyang magbaba ng presyo. Hindi lang sa hindi bumuti ang negosyo ni Ate Wang. Bagkus, dahil pa sa pagsusungit niya sa mga customer na gusto lang makamura. Nakabugaw pa siya ng ilang grupo ng tao. Ang tindahan niya ay bumalik na naman sa pagiging nilalangaw. Samantalang ang Liji sa tapat ay patuloy na umuunlad ang negosyo. Mahigpit na sinunod ni Lihaw ang mga utos ko. Hindi lang niya siniguro ang kalidad at bilis. Nag-eksperimento pa siya. Linggo-linggo. Naglalabas siya ng 2 bagong klase ng palaman ng dumpling. Tulad ng kamatis at itlog, mushroom at hipon. Ay pawang magaganda ang review. Ang kombinasyon ng side dish at inumin. Pinakinggan din ang opinyon ng mga empleyado. Kaya patuloy ang pagbabago. Ang mga empleyado ng Blue Ocean Tech ay tuluyan ng itinuring ang Liki bilang sarili nilang kantina. May mga empleyado pa nga na pagkatapos ng trabaho sa gabi, ay gusto pa rin mag-take out ng isang order ng hilaw na dumplings mula Liki. Para iuwi, ang maliit na tindahan ni Lihaw ay nagsimula na magkaroon ng sarili nitong mga suki. Lahat ng ito'y nakikita ni Aling Wang. At hindi na siya mapakali. Para siyang isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla. Balisa pero walang magawa. Sa wakas, nakaisip siya ng isang bagong masamang plano. Isang weekend, ang tindahan ni Lihaw dahil masarap ang pagkain at maganda ang serbisyo, ay nakaakit ng maraming residente sa paligid at mga kabataang namamasyal. Kaya naman sobrang lakas ng negosyo. Sa oras na pinakaabala ang lahat, 2 lalaking nakauniforme na may seryosong mukha ang pumasok sa tindahan. Sino ang may-ari dito? Mula kami sa Food Safety Supervision and Administration Bureau. Sabi ng isa sa kanila, yung matangkad, habang pinapakita ang kanyang 群众举报说你们这里卫生条件不达标，使用过期食材，我们现在要进行突击检查。 Biglang tumahimik ang buong tindahan. Lahat ng customer ay napatigil sa pagkain at nagtatakang tumingin sa kanila. Kinabahan si Lihaw, pero agad din siyang kumalma. Alam niyang may nananabotahe sa kanya. Dali-dali siyang lumapit sa kanila, na may malaking ngiti. Magandang araw po, mga sir. Tuloy po kayo. Malugod po naming tinatanggap ang inyong pag-iinspeksyon. Bago lang po ang tindahan namin. Baka may mga pagkukulang po kami. Pakisabi na lang po ninyo kung mayroon kayong mapapansin. Hindi siya nagyuyukod pero hindi rin mayabang. Tama na ang salita. Dalhin mo kami sa kusina para tingnan. Ang matangkad na lalaki. Seryoso at formal ang kanyang itsura. Sige po, sige po. Dito po kayo. Dinala sila ni Lihaw sa kusina. Sa loob ng kusina may 2 kitchen staff. Abalang-abala sa paggawa ng dumplings. Kahit na abala sila, maayos at organisado ang lahat. Tuyo ang sahig. Walang bakas ng mantika. Ang lahat ng sangkap ay nakaayos at nakalagay sa mga chiller. Nakadikit din ang petsa kung kailan ito binili. Kahit ang mga basurahan ay mayroong nakalagay na sorting bags. At laging nililinis agad. Ang 2 lalaki sa loob ng kusina ay nagmasid-masid sa paligid. Hinawakan pa nila ang ibabaw ng kalan. Napakakinis at parang bago. Binuksan ang ref. Sumalubong ang malamig na hangin. Walang kahit kaunting kakaibang amoy. Naglabas pa sila ng isang professional na detection instrument at kumuha ng sample ng giniling na karne sa chopping board. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na ang resulta. Lahat ng indicators ay pasado. Mas mataas pa nga ang kalidad kumpara sa maraming restaurant na mahigit 10 taon ng bukas. Mas mahusay pa, ang mukha ng matangkad na lalaki ay hindi maipinta. Maayos nga ang kalinisan ng kusina nyo. Paano naman ang mga health certificate nyo? May health certificate ba ang lahat ng empleyado? Meron po, meron po. Nagmamadaling kinuha ni Lihaw mula sa opisina ang isang folder. Nasa loob ang sa kanya at mga kopya ng health certificate ng lahat ng empleyado. Pati na rin ang business permit ng tindahan. At ang sanitary permit. Kumpleto lahat. Pabalik-balik na tiningnan ang 2 lalaki. Matagal nilang sinuri, pero wala silang nakitang mali. Sa huli, padabog na lang nilang iniligpit ang kanilang mga gamit. Ang resulta ng inspeksyon, itatala namin. Ipagpatuloy nyo lang. Pagkasabi nyon, akma na silang aalis. Ngunit sa sandaling iyon, pinigilan sila ni Lihaw. Mga boss, sandali lang po. Itinuro niya ang pinto ng kusina. Yung ipinakabit ko, na real-time monitoring camera. Mula pa noong unang araw ng pagbubukas ng aming tindahan.
Mayroon na kaming monitoring sa kusina. 24 na oras na real-time live stream. Ang buong proseso ng inspeksyon ninyo kanina. Lahat ng mga customer namin dito, pati na rin ang mga kaibigan natin sa internet, ay malinaw na napanood ang lahat. Kinuha ni Lihaw ang kanyang cellphone at binuksan ang isang live stream. Nakasulat doon, Ligi Dumplings. Sa live stream room ng silip sa kusina, mayroong daan-daang nanonood online. Puro papuri ang mga komento, ang galing ni boss. Mas malinis pa tong kusina nyo kaysa sa kusina namin. Tapat na negosyo. Love it. Suportahan ang Ligi. Mula ngayon, sa inyo na kami kakain ng dumplings. Ang dalawang enforcer. Nang makita nila ang eksena, biglang sumama ang kanilang mga mukha. Naisip nilang nagamit lang pala sila. At naging libreng quality control officer pa ng iba. Umiti lang si Lihaw. Hindi malakas ang boses niya. Pero rinig ng lahat sa buong tindahan. Wala po akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang sabihin, na kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. At gusto ko ring hilingin sa inyong dalawang hepe. Natulungan akong magbigay ng mensahe. Sa masigasig na mamamayang nagsumbong, ilabas na niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Kung wala na siyang maisip, mag-isip-isip siyang mabuti. Kung paano niya pasasarapin ang sarili niyang dumplings. Huwag laging umasa sa paninira sa iba. Pagkasabi niyon, humarap siya sa dalawang opisyal. At muling yumuko ng malalim. Maraming salamat po sa abala ninyo ngayong araw, mga sir. At salamat din po sa pagbibigay ninyo sa aming Liki Dumplings ng pinaka-otorisado at pinakamakatarungang sertipikasyon ng kalidad. Ngayong araw, lahat ng customer may 20% diskwento bilang selebrasyon sa aming Liki sa pagpasa sa opisyal na pagsusuri. Sandaling natahimik ang tindahan bago biglang umugong ang malakas na palakpakan at hiyawan. Yung dalawang alagad ng batas, sa gitna ng tawanan ng lahat, ay hiyang-hiyang umalis. At ang lahat ng iyon ay malinaw na nakita mula sa kabilang kalsada. Nang nagkukunwaring nagpupunas ng salamin, na si Ate Wang, mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa basahan. Dahil sa sobrang diin, bumaon ang kanyang mga kuko sa sarili niyang palad. Hindi niya inasahan na sa kabila ng lahat ng kanyang kalkulasyon. Hindi niya akalain na siya pa pala ang magiging susi sa tagumpay ng kalaban niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang kalkulasyon, hindi niya lang nabigong pabagsakin ang Liki. Sa halip ang pangalan ng Liki Dumplings. Dahil sa opisyal na pagkilalang ito, ay lalo pang sumikat sa buong komunidad. Natalo siya. Lubos na pagkatalo. Ang insidente ng pag-report sa Health Bureau. Ang tuluyang nagpabagsak kay Ate Wang. Ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Mula noon, parang naging ibang tao na siya. Hindi na siya yung may-ari ng tindahan na masungit lang. Sa halip, naging isa siyang asong ulol na nangangagat ng kahit sino. Kahit may isa o dalawang. Walang kamalay-malay na customer na pumasok sa tindahan niya. Kaya niyang magmura ng todo dahil lang sa paghingi ng dagdag na isang butil ng bawang. Wala na siyang pakialam sa negosyo niya. Ang pinakamalaking kaligayahan niya sa araw-araw ay ang tumayo sa may pinto, nakaharap sa direksyon ng Ligi Dumpling Shop, at magbitiw ng pinakamasasamang sumpa. Mga walang konsensya, sana masama ang maging kamatayan niyo. Magnanakaw at bayaran, makakarma din kayo. Sana magtae lahat ng kumakain sa inyo. At sana magsara na bukas ang tindahan niyo. Paos at matinis ang boses niya. Parang huni ng uwak, na umaalingaw sa buong kalye. Pinagtitinginan siya ng mga dumadaan, at iniiwasan siya. Kahit ang asawa niyang si Old Zhao, hindi na kinaya ang ugali niya. Nag-away sila ng malala, at umuwi ito sa probinsya. Sa buong Wangji Dumpling Shop, siya na lang mag-isa ang natira, kasama ang puot na bumabalot sa buong lugar. Kaming mga empleyado ng Blue Ocean Tech, ang naging pangunahing target ng mga sumpa niya. Tuwing tanghali, kapag kumakain kami sa Ligi, kailangan naming tiisin ang mga masasakit niyang salita. Mga wala kayong utang na loob. 3 taon kayong kumain ng dumplings ko. Hindi ko kayo napaamo. Lalo na yung apelidong Jayang model. Mga hinayupak kayo. Akala niyo mapapabagsakin niyo ako sa pagdadala pa ng mga kasama niyo. Sinasabi ko sa inyo, manigas kayo. Hindi na natiis ng ilang mas batang katrabaho kong lalaki. Gusto sana siyang sugurin para makipagtalo. Pero pinigilan ko silang lahat. Bakit pa natin papatulan ang isang baliw? Habang lalong nagiging masama ang mga sinasabi niya, mas lalong napapatunayan na tama ang ginagawa natin. Habang lalo siyang nagdurusa, ibig sabihin talong-talo na siya. Inutusan ko si Lihaw na lakasan ang tugtog sa shop. Hanggang sa pinakamalakas, ginamit namin ang masayang pop music para matabunan ang mga desperado niyang sigaw. Nagpatuloy lang kami sa pagkain ng dumplings at pagkukwentuhan. Para bang isa lang siyang ingay sa paligid na walang kinalaman sa amin. Ang ganitong pagbabaliwala ay mas masakit para sa kanya kaysa sa anumang ganti. Nagtagal ng 1 linggo ang kanyang pagmumura. Pagkatapos ng 1 linggo, nalaman niya na walang epekto ang ganitong paraan. Sa halip, naging katatawanan lang siya sa buong kalye. Kaya binago niya ang kanyang diskarte. Ako naman ang pinuntiryan niya.
Hindi ko alam kung saan. Niya nalaman ang plate number ng kotse ko. Isang umaga, nakita ko sa maliit kong puting sasakyan na may dalawang malaking salitang nakaspray paint na pula. Butas din ang 4 na gulong. Habang tinitingnan ko ang nangyari, hindi ako nagalit. Napangisi na lang ako ng mapanlait. Tumawag ako ng pulis. At sinabihan ko rin ang building admin na kunin ang TC. Sa CCTV footage, ang mukha ni Wang dahil sa kanyang kabaliwan ay kitang-kitang nagingit-ngit sa galit. Malinaw na malinaw. Agad siyang natunton ng mga parak. Nang harapin siya ng ebidensya, umamin siya sa lahat ng paratang. Sa harap pa mismo ng mga pulis, sumigaw pa siya. Ako nga ang may gawa niyan. Dapat lang sa kanya yan. Sinira niya ang tindahan ko. Kaya dapat ko ring sirain ang kotse niya. Sa huli, dahil sa sadyang paninira ng ari-arian ng iba, nakulong siya ng 15 araw. At kailangan niya akong bayaran para sa lahat ng gastos sa pagpapaayos ng kotse. Ang insidenteng ito ay naging malaking usap-usapan sa aming kumpanya. Lahat ng tao ay nagpakita ng simpatsya at suporta sa akin. Nag-alok pa nga ang legal department ng kumpanya. Natutulungan daw nila akong edemanda siya para humingi ng bayad pinsala para sa aking pagkatrauma. Pero tinanggihan ko dahil alam ko, para sa isang taong tulad ni Ate Wang, ang kabayarang pera ay hindi kasing sakit nang mapahiya siya sa harap ng maraming tao at mawala ang lahat ng kanyang dignidad. Yon ang mas masakit para sa kanya. Noong araw na kinuha siya ng mga pulis, maraming tao ang nakiusyoso. Nakasuot siya ng uniforme ng preso, nakaposas, gulo-gulo ang buhok niya, at walang emosyon ang kanyang mga mata. Wala na ang dating kayabangan niya noong nakatayo pa sa harap ng tindahan. At nag-iskandalo sa kalye. Hindi ako pumunta. Nagpasuyo lang ako sa isang katrabaho. Nakuhanan ako ng litrato. Sa litrato, ang rolling door ng Wonky Dumpling Store ay nakababa na. May nakadikit na selyo mula sa presinto ng pulisya na nagpapakita kung gaano ito kalungkot at kaawa-awa tingnan. Ang litratong ito, ang ginawa kong screensaver sa cellphone ko para ipaalala sa sarili ko araw-araw. Huwag na huwag mong aapihin ang isang taong mukhang mabait dahil hindi mo alam kapag hindi na siya nakiusap sa iyo, kundi idinaan na niya sa mga patakaran kung gaano kalala ang magiging pagkatalo mo. Nakulong si Ate Wang at tuluyan nang nagsara ang Wang's Dumplings. Ang labanang ito na tumagal nang halos 1 buwan ay nagtapos sa aking malaking tagumpay. Naging sikat ako sa kumpanya. Maraming nakakakita sa akin. Napabirong sumisigaw ng Jiang Shen. Sabi nila, sa sarili kong paraan ay natulungan ko ang lahat. At nilinis ko ang lunch environment ng kumpanya. Mumingiti na lang ako. Alam kong hindi ako isang Diyos. Isa lang akong ordinaryong empleyado na marunong gumamit ng mga patakaran para protektahan ang sarili at ang interes ng karamihan. Ang totoong nanalo ay hindi ako, kundi si Li Hao. Sa pamamagitan ng opisyal na sertipikasyon mula sa Health Bureau at sa tulong na rin ng business case na ito, ang Li's Dumplings ay naging sikat na sa buong lugar na ito, hindi lang sa Blue Ocean Tech, kundi pati mga empleyado sa mga katabing office building ay dumarayo pa para kumain. Lumaki ang tindahan ni Li Hao. Kinuha niya ang katabi na isang maliit na tindahan na ipinapasa na at binili na rin niya ito. Giniba nila ang pader sa gitna. Naging doble ang laki ng pwesto niya at dumami rin ang mga upuan. Kumuha pa siya ng 4 na empleyado, 2 para sa kusina, at 2 para sa harap. Kahit na ganoon, tuwing tanghali ay laging puno ang lugar, at may mahabang pila sa labas. Naging sikat siyang amo ng dumpling shop. Pagkalipas ng 1 buwan, natapos na rin ang pinangako kong pag-book sa buong lugar. Ang bayad sa pagkain para sa buong buwan na higit 300,000 ay binigay ko ng buo kay Li Hao. Hawak ni Li Hao ang pera. Sa sobrang tuwa ay hindi niya alam ang sasabihin. Pinilit niya akong ilibre ng pagkain. Pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya, karapat dapat sa iyo ang perang iyan. Pinaghirapan mo iyan sa galing mo, sa iyong katapatan, at sa serbisyo mo. Binigyan lang kita ng pagkakataon para ipakita ang sarili mo. Ang daan sa hinaharap ay kailangan mo ng lakarin ng mag-isa. Naniniwala akong mas magiging maayos ang lalakarin mo. Inayos ko na ang purchasing department ng kumpanya at si Li Hao ay formal na pumirma sa isang pangmatagalang kontrata para sa supply ng pagkain. Mula ngayon ang mga empleyado ng Lan High Technology, kapag kumain sa restaurant ni Li, ay pwedeng Ace White na lang ang kanilang company at babayaran na lang ito ng kumpanya kada katapusan ng buwan. At makakakuha sila ng 12% diskwento. Ito ay benepisyo ng kumpanya para sa mga empleyado. At ito na rin ang ibinigay ko kay Li Hao na huling regalo. Mula noon, naging ordinaryo na lang kaming magkasosyo sa negosyo. Pumupunta pa rin ako sa shop niya para kumain ng dumplings. Kapag nakikita niya ako, mingiti siya at tatawaging Kuya Jiang. Tapos utusan niya ang kusina na bigyan ako ng order kong pork at spring onion dumplings na may dagdag na spring onion. Wala nang iba pa. Pareho naming naiintindihan na hindi na dapat pag-usapan pa ang alitan noon.
Dahil alam naming pareho na naabot na ang layunin ng lahat ng iyon. Na ipagtanggol ko ang aking dignidad at nakuha niya ang kanyang pagkakataon. At ang taong nagsimula ng alitan ay matagal nang wala sa mga buhay namin. Tuluyan nang naglaho. Akala ko ang bagay na ito ay magtatapos na lang ng ganito. Hanggang sa araw na iyon, sa underground parking ng kumpanya, may nakasalubong akong isang tao. Si Mang Zhao, ang asawa ni Ate Wang. Mukha siyang mas matanda kumpara noong isang buwan. Namumuti na ang kanyang buhok at medyo kuba na rin siya. Natigilan siya nang makita ako at dahan-dahang yumuko para sana iwasan ako. Kuya Zhao, nanigas ang kanyang katawan at huminto sa paglalakad. Supervisor Jiang, hindi siya makatingin sa akin. Ang boses niya ay parang bulong na lang. Anong ginagawa mo rito? Nagde-deliver ako ng galon ng tubig sa isang kumpanya dito. Itinuro niya ang nasa tabi, isang luma at sira-sirang tricycle. Tumango ako, natahimik kaming dalawa. Matapos ang ilang sandali, para siyang nag-ipon ng sobrang lakas ng loob at tumingala sa akin. Supervisor Jiang, yung asawa kong si Giffen, alam niyang nagkamali siya. Pagkalabas niya roon, nagbago na siya ng husto. Hindi na siya nagsasalita o naninigaw. Palagi na lang siyang tulala. Ibinenta na rin namin ang tindahan. At nalugi pa kami ng mahigit 100,000. Pinapasabi niya na patawarin mo raw siya. Habang sinasabi niya iyon ay namula ang kanyang mga mata. Isang lalaking mahigit 50 taong gulang. Sa harap ko na mas bata, sa kanya ng 20 taon, ay halos maiyak na. Pero hindi man lang ako natinag. Wala man lang akong naramdamang kagalakan. Pasensya na, kung may silbi lang ang sorry. Para saan pa ang mga pulis? Kung kayang ayusin ang paghingi ng tawad ang lahat. Ano pa ang silbi ng sakit na idinulot nito? Tiningnan ko siya, at sinabi ko ng mahinahon, Kuya Zhao, bumalik ka at sabihin mo sa kanya. Tinatanggap ko ang paghingi niya ng tawad, pero hindi ko siya mapapatawad. Dahil noong una, hindi niya rin naman inisip na patawarin ako. Patas na kami. Umalis si Mang Zhao. Tinutulak niya ang tricycle, na may ilulang dalawang walang lamang drum ng tubig. Nakayukong naglaho sa labasan ng garahe. Ang kanyang likod sa madilim na ilaw, ay humaba ng husto, at mukhang nag-iisa. Pinanood ko ang direksyon kung saan siya nawala, at matagal na nanatiling nakatayo. Patas na kami. Simple lang ang pagkakasabi ko sa tatlong salitang iyon. Pero ako lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang galit at hinanakit sa likod nito. Kung noong tanghaling iyon, pagkatapos akong sigawan ni Ate Wang, ay nagpakita man lang sana siya ng kahit kaunting pagsisisi. Hindi ko sana gagawin ang bagay na ganito kalala. Sayang at walang kung. Ang kayabangan niya at ang katigasan ng puso ko. Ang magkasamang lumikha ng trahedyang ito. Pagkalipas ng isang linggo, isang hindi inaasahang tao ang naghanap sa akin. Ang anak ni Ate Wang na si Wang Teng. Isang binata na halos kasing edad ko. Sa baba ng gusali ng aming kumpanya. Niya ako hinarang. Mukha siyang disente at magalang. Nakasuot ng salamin na may gintong frame. Ako si Wang Teng. Nakapormal na suit. Malayong malayo sa kanyang ina. Hello po, kayo po ba si Supervisor Jiang Yuan? Hinarang niya ako. Magalang ang tono niya. Tumango ako. Ako po ang anak ni Wang Giffen. Ako si Wang Teng. Gusto ko po sanang makipag-usap sa inyo. Sa totoo lang, ayoko sana siyang pansinin. Pero nang makita ko ang mukha niyang puno ng pag-aalala at pagod, hindi ko alam kung bakit pero pumayag ako. Pumunta kami sa isang coffee shop sa baba. Supervisor Jiang, alam ko pong nagkamali ang nanay ko. Mainitin ang ulo niya at masama ang bibig. Nagkasala po siya sa inyo. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Diretso sa punto si Wang Teng. Kitang-kita ang sinseridad sa kanya. Nakulong siya. Nagbayad ng danyos at nagsara ang tindahan niya. Lahat yan ay parusang nararapat para sa kanya. Tinatanggap po yan ng pamilya namin. Kinuha ko ang kape ko. Hindi ako nagsalita. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pero hindi po maganda ang kalagayan niya ngayon. Namula ang mga mata ni Wang Teng. Para siyang nag-ibang tao. Hindi kumakain, hindi umiinom, hindi nagsasalita. Buong araw siyang nagkukulong sa madilim na kwarto. Nung isang araw, sinaktan niya ang sarili niya noong hindi nakatingin ang tatay ko. Dinala sa ospital at naisalba naman. Sabi ng doktor, malalang depresyon daw. May matinding pagnanais na magpakamatay. Ang tatay ko, isang malaking tao. Umiiyak sa pasilyo ng ospital na parang bata. Malapit nang masira ang pamilya namin. Habang nagsasalita si Wang Teng, mula sa kanyang briefcase, ay may kinuha siyang isang makapal na sobre. Itinulak sa harap ko. Si Manager Jiang. Heto po ang 100,000 piso. Alam kong hindi nito matutumbasan. Ang pinsalang na idulot sa inyo. Pero ito na po ang lahat ng kaya naming ibigay sa ngayon. Ito na po ang lahat ng ipon namin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kaawaan niyo po sana siya. Puntahan niyo po ang nanay ko sa ospital. Sabihin niyo po sa kanya na pinapatawad niyo na siya.
Sabi po ng doktor, kung sino ang sanhi ng problema, siya rin ang lunas. Kayo po ang pinoproblema niya ngayon. Kayo lang po ang makakapagligtas sa kanya. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at akmang luluhod sa harap ko. Agad ko siyang inalalayan. Huwag po kayong ganyan. Nagulo ang isip ko. Galit ako kay Ate Wang. Galit ako sa kasamaan niya. Sa kanyang kawalang katarungan. Sa kanyang kalupitan. Gusto kong maparusahan siya. Gusto kong pagbayaran niya ang kanyang mga ginawa. Pero hindi kasama sa parusang iyon ang buhay niya. Gusto ko lang siyang masaktan. Hindi ko gustong mamatay siya. Tiningnan ko ang makapal na sobre sa mesa. Tiningnan ko rin ang lalaking nasa harap ko na handang isuko. Ang lahat ng dignidad para sa kanyang ina. Bigla akong napagod. Nanalo ba talaga ako sa laban na ito? Sinira ko ang isang pamilya. At sa sarili ko naman, ay nagpasa ng isang mabigat na pasanin sa konsensya. Kung si Ate Wang ay talagang dahil sa akin, ay may masamang mangyari sa kanya. Sa buong buhay ko, magiging panatag pa ba ang loob ko? Habang kumakain ang paborito kong dumplings na may dagdag na sibuyas. Sa huli, pumunta pa rin ako sa ospital. Hindi dahil sa 100,000 piso ni Wang Teng. Hindi naman sa nagmamagandang loob ako. O naaawa sa kanya. Gusto ko lang, na personal na. Wakasan ng digmaang ito na ako mismo ang nagsimula. Para bigyan ito ng nararapat na katapusan. At para na rin sa kapanatagan ng loob ko. Matapang ang amoy ng disinfectant sa loob ng kwarto. Nakahiga si Ate Wang sa kama ng ospital. Maputlang maputla ang kanyang mukha. Butot balat na lang. Sa loob lang ng 1 buwan, para siyang tumanda ng 20 taon. May makapal na gasa na nakabalot sa kanyang pulso. Pagkakita niya sa akin na pumasok, may bahagyang kislap sa nanlalabo niyang mga mata. Sa upuan sa tabi ng kanyang kama, umupo ako. Walang nagsasalita sa amin. Nakakabingi ang katahimikan. Tanging ang orasan lang sa dingding ang maririnig na tumitiktak. Na para bang binibilang nito ang nalalabing oras. Para sa katapusan ng aming kahangalan. Matagal bago ako nagsalita. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Ang tinutukoy ko ay ang paggasgas niya sa kotse ko. Ang pagmumura sa akin at sa huli. Ang pananakit niya sa kanyang sarili. Nanatili siyang tahimik ng matagal. Sobrang tagal na akala ko hindi na siya sasagot. Saka siya nagsalita sa isang garalgal. At napakahinang boses. Hindi ko kasi matanggap. Nagtinda ako ng dumpling sa loob ng 20 taon. Pinag-aral ko ang anak ko hanggang makatapos ng kolehiyo. At ibinili ko pa siya ng bahay sa syudad. Akala ko, napakagaling ko na. Noong araw na humingi ka ng sibuyas, ang tingin ko sa'yo ay isa ka lang maliit na empleyado. Sino ka para utos-utusan ako? Gusto ko lang ibagsak ang yabang mo. Hindi ko lang inasahan na ganoon kalupit ang magiging ganti mo. Inagaw mo lahat ng customer ko. Ang pinaghirapan ko sa loob ng ilang dekada. Sinira mo sa isang iglap, dahil sa'yo, sa harap ng mga kapitbahay. Hindi na ako makaharap. Galit ako sa'yo, talagang galit na galit ako. Tumulo ang mga luha niya sa gilid ng kanyang mata. Pero habang nakahiga ako rito, at naaamoy ang disinfectant, doon ko lang napagtanto, na natalo ako sa sarili ko. Natalo ako sa masamang ugali na binuo ko sa loob ng 20 taon. Natalo ako sa katawa-tawa ko. Pag-aakalang mas angat ako sa iba. Ang totoo, noong araw na humingi ka ng sibuyas. Tambak na parang bundok ang sibuyas sa kusina ko. Ayoko lang talagang magbigay sa'yo. Gusto kong ipamukha sa'yo kung sino ang nasusunod. Pero ipinakita mo sa akin sa pinakamalupit na paraan. Kung sino talaga. Pagkasabi niya niyan, bigla siyang umiti. Isang ngiting mas masakit patingnan kaysa sa pag-iyak. Tahimik lang akong nakikinig. Ito ang unang beses na narinig ko ang tunay niyang saloobin. At unang beses din, na inilagay ko ang sarili ko sa kalagayan niya. Para pag-isipan ang nangyari. Na naman, isang taong nagsumikap mula sa wala. Gamit ang sariling pagod at hirap. Na unti-unting iniahon ang sarili mula sa kahirapan. Mayabang ang kalooban niya, pero marupok din. Sanay siyang magsuot ng matigas na baluti para protektahan ang sarili, at sanay na ring maliitin ang iba para lang patunayan ang sarili niyang halaga. Ang pagdating ko at ang pagganti ko ay parang isang salamin na ipinakita ang lahat ng kanyang kapintasan at kapangitan. At winasak din nito ang lahat ng yabang at dignidad niya. Kaya hindi katakatakang bumagsak siya. Umalis ka na, sabi niya. Salamat sa pagdalaw. Patawad din. Ito ang pangalawang beses niyang humingi ng tawad. Ang una ay ipinarating ni Mang Zhao. Ngayon, galing na mismo sa kanya. Habang tinitingnan ko ang matanda at maputla niyang mukha, ang galit sa puso ko, ay bigla na lang nawala. Nang tumayo ako at maglakad papunta sa pinto. Lumingon ako at sinabi ko sa kanya, Ate Wang, kapag gumaling ka na, kung gusto mo pa ring magbukas ng dumpling shop, may ipakikilala ako sa iyong isang bihasang kusinero. Para turuan ka kung paano gumawa ng totoong masarap na pork and scallion dumplings. Libre lang. Pagkasabi ko noon, binuksan ko ang pinto at lumabas na ako. Nasa labas si Wang Teng at Mang Zhao. At kitang-kita sa mukha nila ang kaba habang nakatingin sa akin. Tumango ako sa kanila. Okay na siya. At sa tingin ko, okay na rin ako.
Hindi na muling nagbukas ng dumpling shop si Ate Wang. Pagkalabas niya ng ospital, ibinenta nila ni Mang Zhao ang bahay nila sa syudad at bumalik sila sa probinsya. Ang balita ko, umupa sila ng lupain sa bundok at nagtanim ng mga puno ng prutas. Paminsan-minsan kapag may kamag-anak silang nagbebenta ng prutas sa syudad, pinapadalhan ako ni Mang Zhao ng isang kahon. Nang mansanas na sila mismo ang nagtanim, malalaki at matatamis, at tuwing tatanggap ako, palagi ko binabayaran yon ayon sa presyo sa merkado. Ayaw niyang tanggapin, kaya ipinapaload ko na lang sa cellphone niya. Sa aming dalawa, nabuo ang isang kakaibang pagkakaintindihan. Walang sinuman sa amin ang bumabanggit sa nakaraan. Pero sa ganitong paraan, pinapanatili namin ang isang di pangkaraniwang koneksyon. Siguro ito na ang pinakamagandang katapusan. Sumikat ng husto ang Likis Dumplings. Matalino sa negosyo si Li Hao. Nirehistro niya ang brand. Nagbukas siya ng ilang branch. Nakakuha pa nga siya ng venture capital. Hindi na siya yung dating munting Li na kailangan kong tulungan. Sa halip, naging siya na ang tinatawag na bata at matagumpay na si Boss Lee. Ilang beses niyang sinubukan na ibigay sa akin ang bayad sa pagkain ng Blue Ocean Tech para sa isang buwan bilang technical shares o sweat equity. Pero lahat yun ay mariin kong tinanggihan. Ang isang marangal na tao ay naghahangad ng yaman. Pero sa tamang paraan, hindi ko naman yun pinaghirapan. Ako ay administrative head pa rin ng Blue Ocean Tech. Si Jiang Yuan ay pumapasok at umuwi araw-araw. Inaasikaso ang mga maliliit na gawain sa departamento. Pero ang mga tao sa kumpanya ay iba na ang tingin sa akin. May kasama ng tunay na paghanga at paggalang. At respeto dahil alam ng lahat na itong si Kuya Jiang pwedeng maging masayahin sa karaniwang araw. Pero kapag may umapak sa linya niya, ang ganti niya ay parang kidlat at kulog. Hindi ka nabibigyan ng pagkakataong magsisi. Ang mga bagong intern sa kumpanya ay laging pinapaalalahanan ng mga nakatatanda. Pwede mong galitin ang boss sa kumpanya, pero hindi mo dapat galitin si Kuya Jiang. Dahil doon, nagkaroon ako ng bansag na Thanos ng Blue Ocean Tech. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiyak. Pero alam ko na ito ang isa pang uri ng proteksyon para manatili ako sa kumpanyang ito. Pagkalipas ng isang taon, dahil sa galing ko sa pag-organisa at pakikipag-ugnayan, at sa walang kapantay na reputasyon ko sa mga empleyado, naging GT Supervisor. Agad na na-promote bilang Administrative Director. Agad na na-promote bilang Administrative Director, naging ET Supervisor. Agad na na-promote bilang Administrative Director. Dumoble ang sahod ko. Mas lumaki rin ang kapangyarihang hawak ko. Ang unang bagay na ginawa ko ay ang hikayatin ang kumpanya na magtayo ng isang kumpletong sistema para sa pangangalaga at feedback ng mga empleyado. Mula sa malalaking bagay tulad ng pagkain, shuttle at mga benepisyo, hanggang sa maliliit na bagay tulad ng ilaw sa opisina at tissue sa banyo. Kung mayroong hindi ikinasisiya ang sinumang empleyado, maaari silang gumamit ng isang anonymous na channel para direktang mag-report sa akin. At tinitiyak kong sa loob ng 24 oras, makakatanggap sila ng tugon at solusyon. Gusto ko na ang bawat empleyado ng Blue Ocean Technology ay maging masaya sa pagtatrabaho dito at mamuhay ng may dignidad. Hindi na magkakaroon ng kahit sino na dahil lang sa isang maliit na bagay tulad ng sibuyas ay makakaramdam ng kahihiyan at pagkainsulto. Ginamit ko ang sarili kong paraan para baguhin ang maliit na mundong ito na ginagalawan ko, para gawin itong mas mabuti kahit kaunti. Ang lahat ng ito ay nagsimula isang taon na ang nakalipas. Sa platong iyon ng dumplings na nakakaawa sa kaunting sibuyas. Ang buhay kong minsan ay talagang ganito kakakaiba. Hindi mo malalaman kung ang huling dayami nasisira sa iyo o ang unang pundasyon na bubuo sa iyo. Ang siyang unang darating. Tanghali na naman. Nakaupo ako sa Licky Dumplings. Sa tabi ng napakalinis na bintana. Mainit na tumatama ang sikat ng araw sa aking katawan. Sa plato ay may isang order ng dumplings na may palamang baboy at sibuyas. Punong-puno ng bango ng sibuyas. Tamang-tama lang. Dahan-dahan akong kumakain. Habang pinapanood ang mga taong dumadaan sa labas ng bintana. Sa kabilang kalsada, yung pwesto ng Wonky Dumplings. Iba na ang singboard. Naging isa ng convenience store na bukas 24 na oras. Ang liliwanag ng ilaw. Papasok-labas ang mga tao. Para bang hindi kailanman umiral doon. Ang tindahan ng dumplings na puno ng amoy mantika at awayan. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe galing kay Wang Teng sa WeChat. Isang litrato. Sa litrato, may isang malago at lunti ang taniman ng prutas. Si Ate Wang at si Mang Zhao, magkatabing nakatayo sa ilalim ng puno ng prutas. Sunog sa araw ang balat nila. Pero ang ngiti sa kanilang mga mukha, ay, hindi ko pa kailanman nakitang ganoon kasaya at kakontento. Sa mga kamay ni Ate Wang, may hawak siyang isang malaki at pulang-pulang mansanas. Sa ilalim ng litrato may kasamang mensahe. Director Jiang. Sabi po ng mama at papa ko kapag hinog na ang mga prutas sa taglagas. Iniimbitahan po nila kayong bumisita sa bahay namin.
Napangiti ako habang tinitingnan ang litrato. Nag-reply ako ng 2 salita, sige. Ibinaba ko ang cellphone. At pag-angat ko ng ulo, nakita ko. Si Li Hao na papalabas sa kanyang opisina bilang direktor. Nakasuot siya ng plansadong suit. Puno ng kumpiyansa. Kausap niya ang ilang mga taong mukhang investor. Habang ipinapakita ang mapa ng kanyang dumpling empire. Nakita niya ako. At mumitit tumango sa direksyon ko. Tumango rin ako sa kanya. Nasa kanya-kanya na kaming landas. Nagsusumikap na mabuhay. Sa sarili naming paraan. Para makuha ang respetong para sa amin. Bigla kong naisip. Itong digmaan ng dumplings. Meron ba talagang nananalo at natatalo? Siguro wala. Nalugi man ang tindahan ni Ate Wang. Nahanap naman niya ang kapayapaan ng loob. Nagtagumpay man si Li Hao sa kanyang karir. Pasa naman niya ang mas malaking responsibilidad. At ako, ano ang nakuha ko? Ang posisyon bilang direktor. Ang respeto ng mga kasamahan ko. Hindi iyon. Yumuko ako. Tinitigan ang huling dumpling sa plato. Kinuha ko ito. Isinubo. At dahan-dahang minuya. Ang naintindihan ko ay isang simpleng katotohanan lang pala. Pwede. At dapat mong mamuhay sa paraang gusto mo. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong maging karapat-dapat. Natratuhin ka ng may kabaitan ng mundo. At lahat ng kabaitan ay nagmumula sa isang salita. Respeto. At respeto para sa sarili. Sa labas ng bintana, abala ang trapiko. Ang takbo ng buhay ay tuloy pa rin.